So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ah, wala talaga akong plano mag-live ngayon ba? Pero, alam mo, kakagising ko lang. Kasi kakagising ko lang. Nakakapanggigil. Ano ba yan? So, for those who already know, may nirelease po na memorandum. It's an office memorandum signed by the Undersecretary for Strategic Management, if I'm not mistaken. Si Yusek Roland Mendoza po ang naglabas ng memorandum na yon about the new school forms 9 and 10 that will be implemented ulitin ko po, starting this school year. So, ngayong taon po siya magsisimula. So, backstory muna. Bale, this week, siguro the end of March 31, or March 30 ba yun, nilabas nila yung template ng School Form 10 for grades 1 and grade 4 sa LIS. So, wala po kaming alam. Hindi naman sa sinasabi namin importante kami pero kami kasi yung nag-design ng School Form 10. Nung original, yung ginagamit po ngayon since 2017, kami po yung may gawa nun. So, nung ilabas po namin yun nung 2017, we were very proud of it. Kasi it was a collaborative effort, not just by the central office and a few regional office personnel, but it was a collaborative effort coming from the central office, regional personnel, selected regional personnel, selected division personnel, and selected teachers and non-teaching personnel nationwide. It was field tested in 3 different locations: Cebu, Davao City, and Iloilo. It was pilot tested for consultation in 2017 in different locations within Iloilo City. So, pumunta nga kaming Guimaras that time Kasi isa sila sa mga napili namin na mga pilot testing for consultations nung design ng School Form 10. Davao City was the home of the first recommendation and feedback of the School Form 10 for elementary and junior high school. Kapitan Tomas Central Elementary School, Santa Ana National High School, F. Bangoy National High School, and Magallanes Elementary School here in Davao City were the first one who saw the prototype template of the School Form 10 last 2017 prior its released. So, dumaan po yun sa consultation. Dumaan po yun siya sa feedbacking ng different personnel, especially ng mga tao sa field, kasi sila po ang gagamit ng form. And because it is a very important record, kasi nga School Form 10, Learner's Permanent Record po ito. Napaka-importante po nito. Hindi po siya pwedeng theoretical lang. Kailangan meron tayong idea coming from the people who will be facilitating it, who will be administering it, who will be using it, who will be recording it, etc., etc. Kaya napaka-importante po ng feedback nila. And then biglang may lumabas na bagong SF10 nung end of March na in-upload sa LIS. Wala kaming alam na may nilabas pala. But, for the record, we have been clamoring as part of the School Forms Re-Engineering team, part of the original people who designed the modified school forms of DepEd. We were already clamoring for a new School Form 10 that will be aligned with the Matatag curriculum. Currently, hindi na po siya tinatawag na Matatag curriculum Kasi nga, I don't know if it's political or what, pero ang nag-coin kasi ng term na Matatag was Inday Sara. Ngayon, she's no longer the Secretary of the Department of Education. Hindi na natin naririnig yung term na Matatag. So, whatever you call it, it doesn't really matter. The point of the matter is that
merong bagong curriculum na ini-implement sa grade 1, 4, and 7. And it is implemented in a staggering stage, as phase implementation. So we were already clamoring since last year pa ng bagong School Form 10 that will be aligned to this new curriculum for the K-10. K-10 siya eh. So, last year pa po yan. Alam yan ng central office kasi when they were here in Davao City, when they conducted the program implementation review last September for the School Form 1 to School Form 10, binanggit po natin yan. We already raised our concern for that. Nagkaroon ng maraming suggestions, comments about how to revise the School Form 10. But unfortunately, wala yatang naganap na consultation sa field. Sila lang yata yung nagkaroon ng planning about it. Kaya nilabas nila yung March 31 or March 30 na design ng School Form 10. So, syempre, as a personnel of the LIS and an avid supporter of the LIS, kasi it's a database system that is supposed to be effective and efficient, nakita agad natin yun. Dinownload natin, inopen natin, and I immediately saw the concerns, the issues, and the problems about the School Form 10 na nilabas nila sa LIS at that time, which prompted an immediate meeting with the central office personnel na nag-upload nun. Kasi diniretso ko po yun siya sa sa ASEC ng planning. Sinabi ko agad sa kanya yung concerns kasi maraming problema yung design. So, nagkaroon ng consultation noong April 1. Holiday. That was holiday. Nagkaroon ng consultation, online impromptu consultation. Nilabas po natin doon yung issues. But, unfortunately, parang pinin lang po lahat ng consultation, yung issues natin. Parang, it's just there. Nandun na, ni-record and all. Pero, yun na yun. Doon na lang siya. Hanggang doon na lang siya. Kasi naglabas sila ng memorandum ngayon na March 28 ang date. So, ibig sabihin that is prior the consultation that occurred last April 1. And the School Form 10 na in-upload nila sa LIS is the same School Form 10 that was actually the reason that there was a prompt consultation noong April 1. Kasi nga, nag-ingay si Wedsmer. Because with Sir Jonathan Diche, and the office of Director Roger Masapol, yung design po ng School Form 10, nakita na po namin yung issues nun before eh. So, alam na namin kung anong mangyayari if there are certain cases or circumstances na hindi ma-address. And the same issues and concerns are now again seen in the new SF10, which is very problematic. So before we begin talaga to discuss, and I will raise all of those concerns and even talk about the things that we discussed during the consultation. Wala naman kaming nilagay na NDA noon eh. Wala naman akong pinirmahan na non-disclosure agreement. So I will verse it out right now para malaman ng buong Pilipinas na kung sino man manonood ngayon, malalaman nila kung anong nangyari. And because people have been looking at me as someone who participated, who have been enjoining the use of the School Form 10 properly, gusto ko rin po na magkaroon ng disclaimer on my part regarding sa implementation ng bagong SF10. Baka kasi ako na naman yung maiipit na naman tayo kasi tayo yung nasa front end, especially here in Davao City. People know me here as part of the SFRT. The ones who decide the School Form 10. I was given the opportunity to finalize the SF10 prior the uploading nung 2017. Sa akin po yan binigay ni Sir Jonas. So, kaya po, kung dina-download nyo po yung School Form 10, nandun yung pangalan namin ni Sir Jonathan and pangalan ko kasi kami yung nag-finalize ng template. But anyway, isa-isahin po natin yan. Pag-usapan natin yung memo. Okay, let's talk about the memo first. Ito yung memo. Guidance and clarification on the School Form 10 for end of the school year 2024-2025 and reiteration of senior high school tagging. So, I will not talk about the senior high school kasi hindi naman talaga sila parte ng problema dito eh. Ang problema dito yung School Form 10. First concern ko is
clarifications on the school form 10. Yan. Yang binanggit dyan, na clarifications of the school form 10. Yung subject niya is clarification of the school form 10. Pwede ko ba ito i-highlight? Pwede yata. Ito. O, yan. Clarification of the school form 10. Yung subject is about school form 10 lang, ha? Yan lang yung subject. Pero, pagdating dito sa first objective, ayan o. First objective pa lang, binanggit ng School Form 9, which includes the updated School Form 9 and School Form 10. Bakit? May nilabas po ba School Form 9? In fact, shoutouts po sa curriculum delivery, ayaw nyo pong paipagalaw sa amin during the first modified implementation review ng mga school forms ang School Form 9. Alala ko po yan. Kaya po hindi magkapareho ang learning areas ng pagkakasunod-sunod sa School Form 10 and School Form 9 kasi ayaw nyo pong ipagalaw yung School Form 9. Dapat kasi yung School Form 9 ang mag-a-align sa School Form 10 kasi ang School Form 10 po ang mas importante. Siya po yung permanent record. Siya po yung ginagamit na transferable record even after one school year. Even after one grade level, key stage to another, ang School Form 10 po ang pinaka-importante. Pero ayaw nyo pong ipagalaw yung School Form 9. Kasi nasabi nyo noon, meron ng sample template sa DepEd Order No. 8 Series of 2015. Okay, understandable. But the mere fact is that yung sample po na nasa DepEd Order No. 8 Series of 2015 is just a sample. Sample lang po siya. Hindi po siya yung actual talaga na gagamitin. Kaya nga po may mga School Form 9 na patayo, patagilid. Meron pa nga ako na-receive before na A4, 1/4 size ng School Form 9. Kasi walang buong prototype ang central office for that. And until now, binanggit dito na meron daw updated School Form 9. May nilabas ba? Wala naman. Ulitin po natin. The School Form 9 should align with the School Form 10 and not the other way around. Kasi yung School Form 10 po, dapat nandun lahat ng learning area sa buong curriculum. Whether it be K-12, yung original, or this new curriculum na pinapa-implement ninyo sa K-10. Kaya dapat po mag-adjust yung School Form 9 kay School Form 10, not the other way around. But I will talk about the School Form 10 later on. Ilalabas natin yung napakaganda nyo pong template. Now, so this policy guidelines is aligned or consistent now with DepEd Order No. 10 Series of 2024. True enough, yun nga po. And its phased implementation in grades 1, 4, and 7. Changes in learning areas shall be reflected in School Form 9 and School Form 10 for the said grade levels. Yes po. For the whole school year of 2024-2025, ginawa na po ng lahat ng schools ang pag-adjust ng School Form 9. Kasi, adjust na po yung School Form 9. Wala kasi siyang actual template. So, any school can decide ano yung design ng School Form 9 nila. But when it comes to the School Form 10, as per DepEd Order No. 58 Series of 2017, maliwanag yung mukha ng design ng School Form 10. Bawat data element na nasa loob ng School Form 10 are intended for use on all grade levels regardless of what year and school year siya gagamitin. So kahit po yung School Form 10 na gagawin ng public school ay nagmula sa data na galing sa private school, hindi po mahihirapan yung public school kasi nandun na lahat ng learning area doon sa loob ng School Form 10. Clear po ba yun? And now, you want us to adopt grade 1 and grade 4, especially sa elementary. Yung grade 7, di masyadong problematic yung junior high school eh. Kasi grade 7 lang yung affected sa kanila. Sa atin kasi sa elementary, dalawang key stage ang affected. Grades 1, which is key stage 1, and grades 4, which is key stage 2. Grade 4 already has an existing SF10. The mere fact na late nyo na po nilabas itong implementing guidelines ninyo, imagine end of the school year, saka kayo maglalabas.
Bakit? Sa end of the school year lang ba ginagamit ang school form 10? Anong gagawin nyo sa mga nag-transfer ng first quarter? Nasunugan, lumipat ng ibang bahay. Nasira ang bahay kasi nabagyuhan. Tinamaan ng sakuna. Kaya nagkaroon ng family problem. Naghiwala yung magulang, lumipat ng ibang school sa kalagitnaan ng taon ng 2024-2025. Ano pong gagawin ninyo doon sa mga school form 10 nila? Kasi late na po ninyo ito inilabas. This is very untimely. Okay, let's say it's timely kasi nga there's a need for a clarification. Let's say ganun nga. Pero bakit nyo pa sinama yung grade 4? Hinayaan nyo na lang po sana matapos yung taon. Yung actual problems kasi ng field, hindi nyo na-address. Yung gusto nyo lang po yata matupad, kung ano yung sa tingin nyo, yung gusto ninyo. Tinanong nyo po sana yung field. Kahit na po hindi nyo kami tinanong na part ng school forms ng engineering team, wala pong problema doon. Hindi naman kami nagpapaka-importante eh. Pero sana, nag-consult po kayo sa field. Yung sadyang may alam sa nangyayari sa mga bata, kasi ang bata po ang recipient ng school form 10. Yung mga conflict lands, yung mga may gera, ano po mangyayari sa kanila pag lumilipat-lipat sila? Nisip niyo po ba yun? Yung mga bata in conflict with the law, ano po mangyayari doon? Hindi pinag-isip. Ang ending kasi, nagkaroon tayo ng consultation ng April 1, anong nangyari doon? Nag-consultation pa tayo. Ideally, ito na part. Ito, grade 4 advisors are not required to rewrite their grades. Pero what do you want? You want them to create another SF10 that is aligned sa nilabas ninyo ngayon. Ang tanong po, anong mangyayari dun sa ginamit na nila ngayon? Let's not talk about simply attaching kasi ang gusto niyo i-attach lang si attach ito yung gusto niyo si attach Ito lang yung idea ninyo si attach. Yan Yan lang kasi ang iniisip niyo okay na yan basta i-attach lang nila. Number one, it means dalawa ang SFT ng bata kasi nagkaroon ng attachment. It defeats the purpose that we only have one SF10 na nandoon sa DepEd Order number 58. Yung ngayon, gusto nyo magkaroon ng attachment kasi nag-release kayo ng bagong SF10. Binabawasan nga natin yung dami ng papel, dinagdagan nyo na naman. O, di ba? Galing. Sobrang galing. Pinag-isipan ng mabuti. O, sige, gawin na natin yan. O, paano ngayon yung mga lumipat? Uulitin ko yung mga lumipat. Kasi realidad yan ng public school na ang mga bata lumilipat. Ano pong gagawin nyo doon? Hindi nyo po pwedeng sabihin si attach. Kasi nakalagay, mayroon na silang school form 10 na inedit nung school kasi lumipat. Tinanggal na nila doon yung ESP. Nilagyan na nila ng correction tape. Kasi po ginawa nyo po yung GMRC. Anak ng teteng, pareho lang naman yung laman, binago nyo lang yung pangalan. Ginawa nyo yung ESP, ginawa nyo pong GMRC yung ESP. More or less, pareho lang naman yung competency. Para tayong mga tanga. O, sige na nga. O, yun. Inanggal na doon. Nagkaroon na ng correction tape. Kasi yung music and arts, ginawa nyo one component. Anong ginawa nila? Nilagyan nila ng bracket. Music arts, one bracket. Physical education and health, one bracket. Tapos isang grade na lang ang bawat component na yun. So, 2 grades na lang. Yung original na 4 na component, naging 2 grades na lang. Kaso lumipat na yung bata, lumipat na siya, yun na yung hawak ng SF10. Ano gagawin niyo po doon? Attach na naman. Tapos ang paglilipatan niya, saan? Saan ilalagay yung box? Sa pang-4 pa rin? Hindi niya po malalagay doon sa first box. Anak ng lintik. Ito yung hindi pinag-isipan.
Ayan na, oh. They may download the revised school form 10. So, you are now advocating na gagamitin na talaga. Yun na talaga yung gagamitin natin. Yun na yung advocacy nyo eh. Gamitin na talaga siya. O, di magaling. Sige, pag-usapan natin yan ngayon. Mas maganda kasi makita ninyo eh. Unahin natin, isa-isahin natin yan. O, yan. Pag-usapan natin yan. Dito tayo. O, yan. Pag-usapan natin yung ginawa ninyong SF10. Pang grade 1. O, so, tinanggal nyo na yung mga learning areas dito. On natin yung Cursor Pro. Shout out sa Cursor Pro. O, yan. So, ito. Nawala na yung ibang learning area. Kasi nga, ito na yung bagong curriculum. Sige, number 1. Anong gagawin niya doon sa mga lumipat na bata this school year? Ipapalipat niya dito yung SF10 nila? So, magkakaroon sila ng dalawang SF10. Yung existing na SF10 nila, i-attach na naman nila dito sa bago. Eh, kasi yung original na SF10 ng mga bata sa grade 1, yung nandito lahat ng learning area, may MTB pa dito sa taas. So, ang ginawa ng mga teachers, naglagay ng slash. Yung iba naman, naglagay ng correction tape. So, sa kalagitnaan ng taon, lumipat yung bata. Nung lumipat na yung bata papunta sa ibang school, meron na siyang SF10 na hawak. Na kung mayroong correction tape, mayroong slash, mayroong bracket and all. So, doon siya nagtapos ng end of the school year. Natapos na yung end of the school year ng 2024, 2025 ngayon dun sa bagong school. Anong gagamit niya ang SF10? Ito? So, anong gagawin dun sa dating school form 10 niya? Nandun yung first at second quarter. Ilalagay ulit dito. So, anong mangyayari doon? I-attach dito. O, so, meaning, may mga students tayo sa grade 1 na meron ng dalawang SF10 agad. Hindi po ba? Eh, paano kung bumagsak po yung batang yun? O, ayan na. Paano kung bumagsak yung batang yun? So, dito ulit yung magiging grade 1. Dito na naman. Dito tayo magkakaroon ng grade 1. Ito. So, ito, magiging grade 1 na ito ulit. So, ito, grade 1 ito, kasi dito yung school year na ito, na grade 1, 2024-2025, ito, magiging grade 1 ulit for the next school year. So, grade 1, retained. Dito, grade 1, promoted. So, dito, grade 2, retained. Saan ilalagay yung grade 3? Sagutin nyo po yan. Kasi in-open up ko po yan sa inyo. Hindi nyo ako masagot. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ako masagot. Nilabas nyo pa rin yung palpak na SF10. Saan ko ilalagay yung grade 3? Kung ako yung grade 3 teacher, saan ko ilalagay? Sige. Gusto nyo pong i-edit ko ulit ito? Kasi araling panlipunan nandito eh. Sa grade 3, makabansa yan siya eh. So, araling panlipunan to dito. So, i-edit ko po to. So, ibig sabihin, yung hawak-hawak ko pong hard copy, lalagyan ko na naman ng correction tape. Ipapa-countersign ko sa school head. Mabuti sana kung ako yung nagkamali. Eh, hindi yung ako nagkamali eh. Okay sana kung ako yung nagkamali para magkaroon ng correction, pero hindi eh. Yung form nyo ang mali. So, ito magiging grade 3. So, ito magiging grade 4. Ito magiging grade 4 to sa likod. Ito magiging grade 5. Ano gagawin sa grade 6? Dito ilalagay. So, ibig sabihin, magsusulat pa yung teacher? 50 yung estudyante na teacher, papasulat niyo ulit? Utak! Yan eh, kung isang beses lang bumagsak yung bata, eh kung dalawang beses bumagsak. O kunyari, ganito, lumipat siya. O sige, ito yung attachment. Kasi mayroon na siyang existing na SF10. So magiging attachment ito kasi lumipat siya ng ibang school. Yung nakalagay dito, yung bagong school na. Attachment, yung old school. Bumagsak siya dito.
Pagdating ng next grade, pumasok siya hanggang second quarter lang. So, nag-drop siya. Bumalik siya ulit the following year, 2026, 27, 28. Dito na siya nag-grade 1 ulit. Kasi totoo, nangyayari yan sa field. Bumagsak sa grade 1, lumipat sa ibang school. Pagdating sa ibang school, grade 1 pa rin ulit, pero huminto. Di ba, nandun sa memorandum ninyo, hindi na siya tatawaging no longer participating in school kasi pang pandemic lang yun. So, no longer in school ulit, balik sa NLS. O NLS siya dito sa grade 1 ulit sa bagong school. This is the following year na ha? So, mag-grade 1 siya ulit on the successive year na opening. Oh, so magiging grade 1 ito ulit. Wala na, ubos na. Ubos na tayo. Kung pagpalagay natin, with all things being equal, gawin na natin fortunate enough during this school year, pumasa na talaga siya, pumasa na siya. So, dito pa siya mag-grade 2. Grade 2 dito. Grade 3 dito. I-edit na naman ito. Magkakaroon na naman correction tape. Kasi grade 2 ito eh. Correction tape dito tayo sa learning area. Tapos magsusulat si teacher. Grade 2. Correction tape na naman dito sa learning area para sa grade 3. Okay na to kasi grade 4. So, ibig sabihin, grade 5 and grade 6, magsusulat. Napaka-unfair naman itong template na to. May mga teacher na prepared na ang learning area, pero yung iba naman, kailangan pa magsulat. Buti sana, ulitin nga natin, buti sana kung ang nagkamali yung teacher. Hindi naman nagkamali yung teacher. Kaya nga po, 8 yung box dyan. Kaya nga po, 8 yung box ng School Form 10. Originally, 6 yan. Yung original na design namin dyan, 6. Nung tinest print namin nila Sir Jonas, ang liit. So sabi namin, gawin na lang nating 4, sir. Tiga-4 na lang para malagay rin natin yung certification boxes sa likod. O kaya yan, tiga-4, naging 8. Tapos, ang sabi ni Sir Jonas, o sige, para ang mangyayari niyan, kapag yung bata umuulit-ulit, bumabagsak-bagsak, o lumilipat-lipat-lipat, pwede nating i-reprint yung back page or yung page 2. Anytime pwedeng magamit kasi nandoon lahat ng learning areas. Itong gawaan nyo, paano tayo magre-reprint niyan? Sige nga, galingan nyo po sa pagsagot. Sige, nasa grade 1 pa tayo, hindi pa tayo pumasok sa grade 4. Sige, ano mangyayari? Vinoise out ko po ito lahat ng concern nung April 1. Hindi talaga napakinggan. Pinakinggan na siguro, pero nilabas sa kabilang tenga eh. Ang hirap nun eh. Ang hirap. Anong mangyayari dyan? Paano kung talagang in conflict with the law yung bata? Paano kung naubos itong 4 na box? Meron kaming mga cases wherein yung bata lumilipat-lipat simply because nag-away yung magulang. Naghiwalay. Ngayon, nagtatago yung magulang, yung nanay. Bit-bit niya yung anak niya. Lumilipat-lipat sila ng bahay para hindi sila mahabol ng tatay. Kasi abusive daw yung tatay and all. So, naubos lahat ng boxes niya. Sige nga, paano natin yung gagawin? Grade 1, during the beginning of the school year, dito. Kalagitnaan ng school year, lumipat, dito. So, grade 1 to. Dito siya na grade 2, grade 2. Grade 2, tapos grade 2 na naman dito kasi lumipat na naman yung nanay. So, grade 2 na, hanggang grade 2 lang yung front page. So, sa back page, mag-grade 3 yung bata. I-edit na naman ni teacher. Magko-correction tape na naman si teacher. Anong gagawin ninyo? Huwag niyong pahirapan yung mga guro sa field. Maawa kayo. Huwag kayong maglabas kung yung ilalabas nyo half-baked. Hilaw din naman. Para nyo pong pinapakain yung mga teacher ng half-cooked na manok. Magkakasalmonela yung teacher. Magkakasakit lang. Ito yung ginawa nyo eh.
Hindi to siya matawag, hindi to pwedeng tawaging band-aid solution. Hindi to band-aid solution. Dagdag problema to. Wala tong nasosolve. Hindi rin nyo po pwedeng sabihin, in general, mas marami naman yung pumapasar eh. Hindi pwedeng ganun. Kasi nagiging exclusive tayo. We're already thinking na lahat ng bata natin pumapasar. E paano yung hindi? Nasaan na yung no child is left behind? Sabi niyo, education for all. Saan na yun? Ano mangyayari? Wala siyang sinolve. Uulitin po natin na wala po kayong sinolve. Sorry. Sorry to say this. Pero wala po kayong sinolve. Nagdagdag po kayo ng problema. In fact, as a matter of fact, in the absence of this memo, nagkaroon ng solution ang field to use slash or correction tape. Mas probable solution pa po yun. Mas considerable pa po yun. Mas madaling solusyon pa nga yun eh. Kaysa dito sa ginawa po ninyo. Tapos gusto nyo ngayon agad, ngayong taon agad, i-implement siya? Talaga lang ha? O sige, punta tayo sa grade 4. Sukin natin yung grade 4. O, yung galing ng gumawa ng design na to. O, yan o. See attach, see attach, see attach. So, clinose na po ninyo yung first box, second box, and third box. Gusto nyo dito maglalagay ng grades yung grade 4 teacher. Saang lupalop ng form sa mundo po kayo maglalagay ng data? Sa pinakadulo. Sige nga. Please. Saang form nyo po naisip or kinuha ang idea na ang unang paglalagyan ng report will be the last part? Nagpagawa ng bahay, inuna yung 4th floor. Ano to? Utak kalamansi. Maasim masyado. Sige nga. Isipin na natin na nangyari yan. Sige, i-attach natin yung grades 1, 2, and 3 na record. Yung existing na SF10 niya. I-attach natin dito. Dito na yung maglalagay yung teacher ha. Ng grade 4, dito na po maglalagay ng teacher. Yung teacher, dito na siya maglalagay ha. Sige po, dyan na po natin ilalagay yung record ng grade 4. Huwag po natin galawin ito. Kasi ito po yung no entry. Nakalagay sa DepEd Order number 58, huwag lang maglalagay ng no entry. Pero dito sa form na to, nilagyan na siya. Ito na po yung manifestation, epitome ng no entry. Huwag nyo po itong lalagyan. No entry po tayo dito. Ironic masyado. Lintik. O sige na, dito na yung grade 4. Dito natin ilalagay. Paano po kung lumipat sa ibang school? I-implement natin ito siya na following school year. Paano po? Sige nga po. Paano kung lumipat? Paano kung lumipat yung bata? Backpage ulit. Sige, saan nyo po ilalagay? Gusto ko po malaman yung sagot nila eh. Saan nila ilalagay kapag lumipat yung bata? And after, pagpalagay na natin, naging okay na. Naging okay na ang lahat. Na-implement na ang full phase ng implementation nitong bagong curriculum na to at napatupad na itong grade 1 na SF10 for all grade levels. Kung lilipat ang bata from private school to a new school, saan maglalagay ang bagong teacher sa grade 3? Kung yung bata lumipat po grade 5, saan ilalagay? Yung first box niya nakalagay pang grade 1 eh. Anong gagawin? Dito pa rin? Sa 4th box? Saang lupalo po ng mundo kayo makakahanap nga ng form na yung unang paglalagyan ng data, yung pinakadulo. Saan po?
Saan niyo po nakuha yung ganong idea? Gusto ko malaman kung saang lupalop ng mundo nila ito kinuha, itong ganitong design. Paano kung na-retain? Paano kung bumagsak? Paano kung hindi na pumasok? Paano kung lilipat pa talaga? Yan ang gusto ko pong sagutin ninyo. Kasi hindi nyo ito pinag-isipan eh. Hindi ito dumaan sa tamang pag-iisip. Above normal ang gumawa nito. Ang masakit kasi, ang sinabi kasi that time, hold muna. Hold muna daw. Huwag muna daw ilalabas. Kasi pag-aaralan daw ulit. Kaya nga nagkaroon ng consultation kasi pag-aaralan raw daw ulit. Wala naman eh. Ang ending nitong lahat, kami sa field ang mahihirapan. Dadami yung papel. Palipat-lipat ng record. Ano mangyayari dito? Paulit-ulit na lang po tayong ganito eh. Tapos magkakaroon pa ng checking of school forms and division. Eh yung division nga, hindi na-orient dito eh. And itong mga concerns na i-raise ko, sige nga, paano sasagutin ng mga taga-division kung hindi nyo nga masagot yan sa central office eh? Mas mabuti pa po, hayaan nyo na lang po yung field. Kung paano po nila finormat yung SF10 ng grade 4 ngayon, let it be. Kung nag-correction tape sila, hayaan natin. Kung nag-slash sila sa mga learning area, so be it. Because it was your inadequacy. Because you were so inadequate in releasing a timely memorandum that would be able to address all of the concerns, all of the problems, and all of the issues of the field pertaining to this new curriculum and the forms that should have been accompanied by this new curriculum. It is your inadequacy, kaya nagkaroon tayo ng ganun, huwag niyo po kaming bigyan ng problema. Yung pagkakamali po ninyo, hindi po dapat kami ang mag-suffer. Kung sino yung nagkamali, siya dapat yung mag-suffer, hindi po dapat kami. Kasi in the first place, during the release of DepEd Order number 10, Series of 2024, inisip nyo na po sana maglabas ng bagong form. Doon pa lang, dapat kasama po yan siya sa dinisign po ninyo. I will give you a clear reflection, ha? Kailan po nagsimula yung K-12? It started around 2012, if I'm not mistaken. Kasi, nung 2015, trainer ako sa grade 4 eh, ng mathematics. Part ako ng regional trainers, ng ITOT, sa math dito sa amin. So, kung bibilangin, more or less, 2012, nagsimula yung K-12. Di ba? More or less, nagsimula siya 2012. Kailan po nagsimula ang pag-release ng bagong SF10? Yung permanent record. Kailan po? Nagsimula siya 2017. So, ilang taon pa yon? Kung nagsimula ang K-12 2012, pero ni-release ang SF10 2017, ilan po yung gap? 5 years. 5 taon. Pinaluto muna yung K-12 bago nilabas yung bagong SF10. Ang question was,
Ano ang implementing forms during the time na nagsisimula pa lang ang K-12? It was the same Form 137. Walang binago. Ang laman lang ng Form 137 ang binago. Kasi walang specific guidelines that actually holds or controls the Form 137. So, merong leeway ang field kung paano niya yon i-implement. Basta pareho ng mukha ng Form 137, pwedeng i-edit ng teacher yung laman nun. Ang pinakamalaking problem lang, kapag lumilipat-lipat, ang napakaraming kailangan i-copy ng teacher sa bagong niyang Form 137. But regardless of that, it took 5 years after. And when 2017 released SF10 with DepEd Order number 58, ano po ang nandun? Implementation will be staggered. Pero magsisimula sa anong grade level? Grade 1. During that time, ano ang K-12 na? Grade 6, mag-grade 5 na. Pero nagsimula ang implementation pa rin ng SF10, grade 1 pa rin. Staggered pa rin. Bakit? Kasi kailangan ang yung approach natin sa field, hindi maapektuhan ang ibang grade level. Hindi magdodoble-doble yung forms na ulitin ni teacher. Kaya staggered yung approach. Grade 1 lang muna. And then dahan-dahan natin siyang i-phase out yung Form 137. Pero kung merong existing na Form 137 yung bata, kasi balik-aral siya, may record na siya, huwag nang ilipat sa SF10. Patuloy pa rin gamitin yung Form 137. Imagine gaano ka-considerate yung DepEd Order 58. Kung paano niya i-consider yung hinaing ng guro. Na kahit nag-implement na ang SF10, pero dahil balik-aral yung bata at may F137 siya, gamitin na lang muna yung F137 niya. Yun na lang muna. Huwag muna nating ipilit kasi magdodoble-doble yung trabaho ng teacher. Pero anong nilabas nyo sa memo ninyo ngayon? Walang consideration sa gaano kalaki yung trabaho ng teacher. Hindi nyo kinoconsider yung hirap, yung oras, yung pagod, yung ginugugol ng teacher sa kakasulat ng SF10. Gusto nyo i-implement agad. Interim my ass. Anong gagamitin next school year? Sige, tatanong ko kayo. Yan pa rin. Hindi, walang interim dyan. Yan na yung permanent. Walang interim sa permanent record. Anak ng... Oo, nagrarant po ako. I am ranting. Kasi wala sa puso ng nag-design, nag-release nito ang anong mangyayari sa field. Ano ang ginagawa ng teacher taon-taon. Wala. Hindi nila kinonsider yun. And because of that, maapektuhan parati yung mga bata. Kasi sila yung recipient ng mga reports, ng records. Nag-digitalize na ang mundo. Nandito pa rin tayo pinagdidiskusyon na ng hard copy. We are so left behind by the international community. Tapos meron pang ganito. Kakapagod na po yung ganitong ganitong policy. So the question is, i-implement ba natin to? Ano pa mangyayari? Sorry sa lahat ng mga guro, but I would like to inform all of you, this is their direction. It's a clear, incorrect direction. Ano to eh? Sa Bisaya pa, saag. Maliligaw tayo dito eh. Kawawa yung teacher, kawawa yung guro. To everyone who knew me as someone who participated in the design, the implementation of how to correctly use the School Form 10. I'm really sorry to disappoint all of you, but I did try my best. I really did try my best para i-voice out po yung concern po ninyo. Yung po mga na alam ko po na
Kasi, alam po ninyo lahat, I am always pro-teacher. Sabi pa nga ni Bossing happy teachers equals happy learners. Hindi nyo ginagawang happy yung mga teachers ngayon. At kapag hindi happy si teacher, hindi happy si learner. Wala talaga. Shout out po sa mga nag-design itong form. Sana alam ng mga bossing sa taas talaga kung ano kalaki ang implication nitong ginawa ninyo. Sana yung secretary po natin ngayon, makinig naman. Bawas-bawasan po natin yung kaka-press release ng puro PBBM. O nga po, sabi ni ma'am, wala pong teacher quality and teacher welfare. Wala talaga. Uulitin ko yung sinabi, happy teachers equals happy learners. Happy learners correlates to high performance of our learners. So we have unsatisfied teachers, we will always have lacking, wanting learners. Kung kaya po, yung educational community natin, we're still very, very much far behind. Malayo tayo. Because the system in place is not directly addressing the concerns and issues of the field. Bawasan po natin yung kaka-market natin na we're doing this, we're doing that, we're doing good, we're doing this and that. Yung baho po, hindi po natatakpan ng perfume. Hindi po yan natatakpan ng perfume yung baho. Kapag yung baho ng basura, sprayhan nyo po yan ng air freshener. Yung air freshener po mag-e-expire. Yung baho lalabas at lalabas din kasi bulok. Bulok po yun. Bulok. Lalabas at lalabas. Mangingibabaw pa rin po yung baho. Ang ginagawa po ninyo, puro pa air freshener na lang po tayo. Lalabas at lalabas pa rin yung bulok na baho. O sige, magbabasa tayo ng mga comments. Parami-rami na itong mga comments na ito Ay, you look younger, Dong. Thanks. Ano ba yan? Ano ba yung mga comment na yan? Attached pagdating sa grade 6 na wala ang form na inatat na anak ng titing. Ano daw? Ang memo pero hindi naman na-clarify, mas lalong gumulo. Oo, talaga. Wala namang na-clarify yung memo Wala talaga siyang na-clarify. Ang purpose ng memo is just to say, use this. Yun yung purpose ng memo. O, ito na yon. Gamitin nyo na. Bahala na kayo dyan. Yun. Yung summary ng memo, ito na yung school from 10. Ito gamitin nyo. Okay. Bahala kayo. Yun yung summary ng memo. Sigira o experiment o niya kita na sa field ang magkaproblema. True. Correct, sir. Paita. From the top, make it drop. Ano? Parang kanta yata yun We are governed by the law of no choice, mga sir and ma'am. Okay lang naman sana to Honestly, it's okay if, for me okay lang kung medyo restricted tayo sa executive agency. Okay lang. For as long as the policy is well drafted, well written. Okay lang. Walang problema. Kasi if it is really driving us to the right direction, it's okay. Kasi para tayong nasa isang bus Yung central office yung driver. Sila yung magdadrive kung saan tayo pupunta. So it's not really problematic kung susunod tayo doon. Kasi isang bus lang tayo Ang problema kasi, drive sila. Okay, bus stop muna. Baba kayo dyan, mga nasa field. Baba muna kayo. May problema dyan, problema nyo na yan. Ganun kasi nangyayari ngayon Tapos babaguhin na naman daw ang curriculum. I don't think na babaguhin yung curriculum. Under DepEd Order number 10,
Nandun na siya facing yung approach niya. This school year, grade 1 and grade 4. Next school year, sabay ang grade 2 and grade 3. Tsaka grade 5. Sabay na yun, yung grade 2, tsaka grade 3, tsaka grade 5 next school year. And then the following year after that, will be grade 6 na lang ang may iwan sa elementary. Kaya nga, sana, after grade 6 na lang to in-implement. Watching from Talomo District, shout outs po sa Talomo. Madungog unta sa taas ni nga concern sa field. Nadungog naman nila. They actually heard it. I already presented this. And I even gave them a solution. Ako po, hindi po ako I'm not the type of person who identifies the problem and does not suggest a solution. I am not that kind of person. Kapag may nakita po akong mali, iisipin ko po ano ang maaaring solusyon to address that mali. So, nung nakita ko po yung concerns na yon, noong April 1, nung inilabas ko po yung mga concerns ko sa central office, I gave them a solution. Binigyan ko po sila ng prototype ng SF10 that would fit all of those concerns. Ulitin ko ha, may binigay po akong solusyon. Ipapakita ko ba dito? Hindi na po kailangan kasi useless naman. Pero binigay ko po yung solusyon sa kanila. Yung solusyon na binigay ko sa kanila, inilatag ko po lahat ng learning area sa SF10. Regardless of facing siya or hindi. Kapag hindi pa siya covered ng bagong curriculum, yung original pa rin yung nandun. So yung grade 4, they will still use the current SF10. Yung grade 1, lahat ng learning area nandun na. Yun po yung solusyon ko. Yung grade 1 lang ang gagamit ng bagong SF10. Kasi yun yung ginawa namin sa DepEd Order number 58. SF10 started with grade 1 and then grade 2 and then grade 3 and so on and so forth. The same principle should apply. Kasi it was harmonious that time. May email na bago na kapag tapos na, no need naman na gumamit. Pero next school year yung dapat gagamitin. Supposedly talaga dapat ganun. Ganun sana. Usabon. Oo nga. Yung binago, babaguhin na naman. Kaya walang napupuntahan. Hindi po pagbabago ang tawag dyan. Panggugulo ang tawag dyan. Yes, maling-mali po talaga ang mga timing ng pagpapalabas ng mga memo tungkol sa form. Gaya ng PMES, kulang din sa orientation. Yes, may national pero hindi lahat nakasali. Hindi, actually sila lang. Sila lang po ang gumawa nitong form. Wala kaming naging contribution dito. Sa totoo lang, the people behind the ones who designed the school form, now coming from the field, were not asked to collaborate with this new form. Let's just make that clear. Nagsimula na pong mag-encode ng first to third quarter. Sa inyo, first to third. Yung iba sa amin, tapos na hanggang fourth, hanggang final. Yung sa amin, tapos na. Huwag niyo sabihin, ay, sir, bakit nauna? Wala sa school calendar. Bakit? Nasa school calendar ba ang checking of forms? Wala rin po. Let's just make it clear. Isa po yan sa deficiency ng school calendar ng 2024-2025. One of the most essential and vital activity in a school year is the checking of school forms. Hindi po siya nakalagay sa school calendar. Sino po yung may gumawa ng school calendar? Please, sana, next school year, okay lang unta sir kung 10 to 15 lang ang learners. Kada teacher kay maora pod ang usbon. Unya kung 50 learners, unya reading na dayon pagkaguma. True, kaya nga po, yan yung sinasabi ko. We do not actually follow the standard class size. Yung 30, 35, 40 na standard class size na sinasabi ng DepEd, hindi po parati nasusunod yan. Especially sa higher grades. Yung iba dyan, 45, 50. Ang daming estudyante. Anong gusto nyo mangyari sa kanila? Papaulit nyo yun lahat? Hindi na kayo marunong maawa sa mga teachers. Pinapahirapan nyo yung mga teachers eh. Anyway, I would just like to air out all of my issues with this memorandum, with this new form.
I don't care what they think of it. Wala po akong pinirmahan na NDA during the consultation, and as such, I will voice out my concerns. It's not for me. It's not for clout. I don't give an F on that. Ang gusto ko lang po sana, bilang mga nagsiservisyo sa field, kasi prayer na namin. Kasi non-teaching po ako eh. Ang primary stakeholder ko po, yung mga teachers namin. Yung mga concerns nila, yun po yung una ko pong tinitingnan. Kasi nasa non-teaching ako ngayon. So, ano po yung isasagot ko sa kanila? Kung ganito po yung ginagawa ninyo. And for that very reason, I wanna air it all out. Kasi wala po akong ibang advocacy, kundi sana mapadali yung trabaho ng guro. Kapag madali po yung trabaho ng guro, madali rin po yung trabaho ng office. And again, happy teachers equals happy learners. So, pasensya po sa mga na-disappoint with this new school form 10. Wala po akong kinalaman dyan. Wala po talaga akong kinalaman dyan. But I did try my best to raise those concerns. So, I think that would end our broadcast for today. And thank you for participating, for watching the video. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel, sa ating Facebook page dito. And I will also be re-uploading this video sa YouTube channel ko po later on. Maraming salamat po. And I hope you have a better weekend than I have. Hanggang dito lang po, Sir Weds. Paalam.